Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang paggunita ng pagdadala sa Mahal na Birhen Maria sa templo. We are celebrating the presentation of the Blessed Virgin Mary to the temple. Hindi man natin mababasa ang kwentong ito sa Ebanghelyo, pero ito ay parte ng ating tradisyon. May ibang kasulatan sa pamamagitan ng Proto-Evangelium of St. James ng kwento ng mga magulang ng ating mahal na ina, si Santa Ana at si San Joaquin, bilang pasasalamat sa Diyos. Dahil dati sila'y baog pero sa himala at pagbabasbas ng Diyos, sila'y pinagkalooban ng isang supling. At ito ang ating mahal na Birhen Maria. Dinala nila at tinalaga ang ating mahal na ina sa templo. At magsimula nung 3 taon na gulang ang ating mahal na ina hanggang bago siya ikasal at mag-asawa, nasa loob siya ng templo, inalay niya ang kanyang buhay na nagsisilbi o naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, palagi nating naririnig na kailangan nating unahin ang Panginoon. Pero may nakakalimutan pa tayong gawin. Ang gawin nating sentro ang Diyos ng ating buhay. Kahit naman po ang sasakyan, pag hindi nakasentro o naka-align ang mga gulong, ito'y magpapagewang-gewang. Hindi makakapaglakbay ng mabuti ang sasakyan pag hindi nakasentro ang kanyang mga gulong. At ganyan din sa ating buhay. Hindi tayo makakalayo ng mabuti at hindi magiging maayos din ang ating paglalakbay dito sa mundo kung hindi nakagitna ang Diyos sa ating buhay. Maaaring inuuna natin ang Diyos, pero kung wala siya sa ating puso, mahihirapan tayo, magkakamali tayo. Kaya naman po mga kapatid, sa banal na misang ito, sa tulong din na panalangin ng ating mahal na ina, si Maria, naway tulungan niya tayo, palaging malapit sa Diyos, para mapuno din tayo ng kanyang pagpapala at grasya. Sa napakaraming beses na iba ang inuna natin sa ating buhay, napakaraming beses din na hindi ang Diyos ang gitna ng ating buhay. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami gumugunita sa mahal na Birhen Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot na kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias, sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya ay maninirahan sa gitna ninyo.
Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik ka sa harapan ng Panginoon at ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanyang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid, naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung hindi rin kayo nagtataka, bakit ang daming pumupunta sa Starbucks? Ang dami-dami pong mga ibang coffee shop, pero gabi-gabi na lang, punong-puno sa Starbucks. At ayon po dito sa aking kaibigan na businessman, dito lang po sa amin sa Pampanga, sobrang dami na po ng mga pinatayo nilang Starbucks. Ang Pampanga daw po is the fastest growing Starbucks capital of the Philippines. At ang nakakapagtaka pa po, kapag pumunta ang tao sa Starbucks, bibili ng kape, magpapapicture at kailangan nakikita yung lalagyanan, yung cup ng Starbucks. Ipopost
sa social media. Imamayde, ilalagay sa Instagram. Nag-Starbucks, naka-selfie, naka-picture, katabi, nung lalagyanan yung cup ng Starbucks. Bakit pag nagti-3-in-1 kang kape, hindi ka nagpo-post sa social media? Hindi po ba? Bakit pag nagkakape ka ng instant na kape, instant coffee, pag merong kang kape sa styrofoam, bakit hindi ka nagse-selfie kasama nung instant o styrofoam na kape? Bakit hindi mo pinopost sa social media? Ang 3-in-1 at instant coffee, kaparehas din namang kape nung mabibili mo sa Starbucks. Di po ba? Anong pagkakaiba nung dalawa? Bakit mas pinagmamalaki ng mga tao yung Starbucks at hindi masyadong pinapansin yung ibang kape? Ang sagot, dahil hindi naman ito tungkol sa kape. Tungkol ito dun sa brand, dun sa tatak ng Starbucks. Amen? Oo, parehas lang naman silang kape. Pero kapag nilagyan mo ng logo ng Starbucks yan, mag-iiba ang paningin at pananaw ng ibang tao. Hindi po ba? Kapag may hawak na Starbucks ang tao, ano ang tingin ng tao sa sarili niya? Ano ang tingin ng ibang tao tungkol sa kanya? Wow! Sosyal! Wow! High class! Wow! Sosi! Yayamanin! Yan ang gusto ng ibang tao, kaya nag-i-Starbucks sila. Ang pag-i-Starbucks ay hindi naman talaga tungkol sa pagkakape. Amen? Let's be honest. Pero ang pag-i-Starbucks, tungkol yan dun sa pag-iiba mo ng tingin ng ibang tao tungkol sa iyo. Yung pag-i-Starbucks mo, tungkol yan dun sa pagbabago mo ng paningin ng ibang tao tungkol sa iyo. Yan po ang kapangyarihan ng tatak o ng brand. Dahil sa tatak, dahil sa brand, nag-iiba ang produkto. Nagkakaroon ng mas halaga ang binebenta mo. Kaya nga, pag maganda ang tatak o brand, gumaganda din ang karanasan ng tao dun sa produkto. Kung gusto mong mag-iba ang paningin, ang trato ng ibang tao sa iyo, matuto tayo. Kailangan din nating pag-isipan. Ano kaya yung tatak ko? Ano kaya yung brand ko? Kumusta kaya yung pagkatao ko? 'Di ba? Ganito naman yung nangyari sa tao sa kwento ng ating pananampalataya. Sa Biblia, alam natin ang kwento ng pagkabagsak ng tao. Nung nagkasala ang ginawang tao ng Diyos, si Adan at si Eva, nawala, nabura yung marka ng Diyos sa kanila. Naging pangit at hindi na maganda ang kanilang pamumuhay. Dahil sa kasalanan, bumaba ang halaga ng tao. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, gusto niyang ibalik yung tatak niya sa tao para gumanda, para sumaya, para maging payapa ang ating pamumuhay, para din maibalik ang halaga ng tao. Kaya nga, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sa panahon ng mga Hudyo, ang pagdadala ng sanggol sa templo ay isa po nilang kaugalian na kung saan ginagawang malinis ulit ang sanggol para pabanalin siya. Maaaring masabi po natin na ito'y isang pagbabalik ng tatak ng Diyos sa taong kanyang minamahal. Pero kahit na banal na si Maria, tunay na siyang malinis, dinala pa rin po siya ng kanyang mga magulang si San Joaquin at Santa Ana sa templo. Para saan? Para sa kanilang pasasalamat sa Diyos at dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Out of obedience, out of love, out of gratitude, they still presented Mary to the temple even though she was clean, immaculate. Dahil po sa kwento,
Matagal na pumbaog si San Joaquin at Santa Ana, hindi sila magkaanak-anak. Nananalangin sila sa Panginoon at nangako sila sa Diyos na pag nagkaanak sila, idadala nila sa templo at maglilingkod itong kanilang anak. Itatalaga nila itong kanilang anak sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po magsimula nung 3 taong gulang si Maria, nandun na siya sa templo, naglilingkod, nagsisilbi sa Diyos hanggang bago sila ikasal ni San Jose. Ibig sabihin, naging sentro ng buhay ni Maria ang Diyos. Natatakan ng Diyos si Maria nung umpisa pa. Pero dahil dun sa araw-araw niyang pananatili, pamamalagi sa templo, lalo pang lumalim yung tatak ng Diyos sa kanyang pagkatao. Ang dating lingkod ng templo, ngayon siya na mismo ang naging templo ng Diyos. Look at that. Mary in her life started serving in the temple. And yet, day in, day out, she was so close to God. Eventually, she became the temple of God. Sa Kanya po nabuo ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang sinapupunan, doon po na malagi ang anak ng Diyos. Kaya nga nagkaroon ng reputasyon si Maria na pinagpala siya sa babaeng lahat. Bakit? Dahil siya'y naging tahanan ni Kristo na ating manunubos. Hinayaan ni Maria na tatakan siya ng Diyos sa isang espesyal na misyon. Tayo kaya? Anong tatak natin? Tayo kaya? Hahayaan din kaya natin ang Diyos na tatakan niya tayo? Mga kapatid, pag nananatili ka sa kasalanan, binubura mo ang tatak ng kabanalan ng Diyos. Kung magtatanong kaya tayo sa ibang tao, ano kaya ang tingin nila sa atin? Ano na kaya naging reputasyon natin habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo? May pagmamalaki kaya natin ang ating sarili sa ibang tao at sa Diyos? Remember this very beautiful saying, your smile is your logo. Your personality is your business card. And the way you make other people feel is your trademark. Napapangiti mo ba ang iba? Diyan sa pag-uugali mo, napapasaya mo ba ang iba? Dun sa ginagawa mo, napapabuti mo kaya ang ibang tao? Kapag nakita ka ng iba, ano kaya ang masasabi nila? Excited ba sila na makita ka o iniiwasan ka? Baka naman kamukha ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, ang kwento nung nakita niya ang siyudad ng Jerusalem, umiyak siya, tumangis siya. Bakit nalungkot ang Panginoon? Kasi itong mahal na bayan ng Diyos, hinirang, pinili, bukod tangi, sila pa yung hindi tumitigil sa pagkakasala. That has become their trademark and reputation. Baka naman pag nakikita din tayo ng Diyos, naiiyak siya, tumatangis siya. Kung isa kang brand, ano kaya yung grado na ibibigay mo sa iyong sarili? In the scale of 1 to 10, 10 being the highest, pinaka-perfect, pinaka-mataas po ang number 10. Paano mo bibigyan ng grado ang iyong buhay ngayon, ang iyong pag-uugali, ang iyong sarili? Be honest. Are you a 10? Wow. Or are you a 1? Or pasang-awa ka lang? Ano ka? 1 to 10. Kung pangit ang reputasyon mo, ito ay marahil malayo ka sa Diyos. Because remember, my dear friends, we become who we are with. Di po ba? Di niyo po napansin yun, yung mga taong palaging kasama natin, nakakamukha natin. Hindi lang po sa itsura, kundi pati sa pananamit, pati sa kilos, sa galaw, sa pananalita. Meron po mga ganyan, yung mga nag-ampon, nung umpisa hindi nila kamuka, yung mga magulang, pero kalaunan, nakamuka na kasi araw-araw kasama nila. You become like the people you are with. So, if you are always with God, you will become like God. Amen? Pero paano ka makakamuka ng Diyos kung malayo ka sa Diyos? Magiging mas kamukha ka ng Diyos kung hahayaan mo ang Diyos ay maging
sentro mo, ng buhay mo. Amen? Isa pong mahalagang bagay sa buhay natin ay yung tayo'y maging masaya. Di po ba? Pero mahalaga din na magpasaya din tayo sa iba. Amen? Tandaan niyo po yun. Hindi lang dapat ikaw ang masaya. Dapat nagpapasaya ka din sa iba. Mga kapatid, hindi ka magiging masaya at hindi ka magpapasaya sa iba na malayo ka sa Diyos. Kung paano ginawa ni Maria na ginitna niya ang Diyos sa buhay niya. Naway maging sentro din ang Panginoon sa ating buhay. Kung paano si Maria naging templo ng Diyos. Sana tayo din maging templo tayo ng Espiritu ni Jesus. Para gumanda ang ating buhay, para tayo'y maging daan ng pagpapasaya ng iba. Itong ating dasal at dalangin sa banal na misang ito. At magpatulong tayo kay Maria sa ating mahal na ina. Sabihin natin, Mama Mary, mahal na ina, Birhen Maria, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Alay po natin ngayon ang ating mga dasal sa Diyos. Ngayong ginugunita natin ang pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami ang paglilingkod ng mga lalaki at babae, naway iyalay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang halimbawa ni Maria, naway magniningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon sa pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming mga paghahain ay lakipan mo ng kapunuan upang kami ay maging handog na ikanalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Heso Kristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin. Kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw,
Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ng lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Birheng Maria, dala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag ang takdang lulupig kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghan kaming nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang namin mahina't makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tunghan kaming nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang ating pagkatao ay ang ating tatak. Pero kung gusto mong maging maganda ang pagtingin ng ibang tao sa iyo at ang iyong karanasan sa buhay, kailangan tayo'y magbalik sa Diyos at magpatatak tayo sa Kanya. Hindi tayo nanggaling sa kasalanan. Nanggaling tayo sa Diyos na pasama lang naman tayo. Kaya kamukha ng ating mahal na ina, naway gawin nating sentro ng ating buhay ang Diyos, lalong-lalo na ang ating Panginoong Jesucristo. Naway makita ng ibang tao si Jesus sa atin. Yan ang kasalanan. Pag binubuhay natin ang ating sarili na malayo sa Diyos. Kaya naman tayo ay nakakasakit, kaya naman tayo ay nakakasira, kaya naman tayo ay napapasama. Yes, put God first. But do not forget, put God sa center of your life. Yan nga po, ngayong araw, bigyan natin ng oras at panahon nito sa ating pananalangin. Sa katahimikan, naway papasukin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating loob at hilingin natin ang tulong at panalangin ng ating mahal na ina, si Maria. Let your prayer be, Mama Mary, help me to make God as a center of my life. Ulit-ulitin niyo po yan.
para anuman yung mga masasama na nararanasan nyo sa inyong buhay, yung mga kalungkutan, depression, takot, galit, mawawala yan. Ulit-ulitin niyo po. Mama Mary, help me to make God as the center of my life. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.